Madalang umaraw, tuloy ang biyahe. Muli nating libutin ang mga kabundukan sa Cordillera. Sa ikalawang pagkakataon ay tatanggapin natin ang hamon na libutin ang kaloob-looban at kasuluk-sulukan nitong Cordillera. Ahon! Grabe! Ito yung mahirap sa kabundukan. Pag ganito mangyayari sa mga dadaanan mo. Napupuno ng mga putikan. Tapos may mga sira-sirang mga daan. Ang mahirap nun, abutan ka dyan. Na natapat na nasira tapos binabiyahe ka dyan. Upang makita ang mga magaganda na dati na nating nakita at makita ang mga bago sa ating mga mata. Tara, samahan niyo ako. Libutin natin ang Cordillera. Okay naman yung kuha niya. Wala ding lag. Wala na, pure nga blue. Blue nga. May warranty to? Kuya, gano'ng katagal warranty nito? 1 week warranty sana, kaso ko lang ang ano, pag 3 days naman na okay na yan, dire-diretso off yan. Basta wag mo lang i-format tapos yung i-connect. Okay, nakababa na kami dito sa may Bontoc. Eto, dumaan ako dito sa Jury Communication Repair Service. Bumili ko kay Lazar ng memory card. Nag-ano na yung memory ko. Naubos na, kaya wala akong magamit ngayon. So buti nilang open pa sila, sir. Ayan, dito sila sa may kabayanan ng Bontoc. Pagka kailangan nyo ng mga accessories, tsaka ng ano, gamit sa cellphone, tsaka, ayun, ang dami nilang binibenta pa pala dito, mga speaker. Tsaka gamit. Ayan, salamat kayo, sir. Sir, thank you po, ha. Eh, buti nadaanan ko, buti bukas pa. Mag C6 na yata or 6 na yata. Ano yung pangalan mo? Jury. Kuya ay, yun talaga pangalan nung sa shop, pangalan nyo. Thank you po, ha. Thank you. Salamat sa maayos na... Sa biyahe. Thank you po. Tuloy pa kami. Salamat. Ayun, buti nakabili pa ako. Padilim na. Okay, tuloy na kami sa biyahe. So 30 minutes na lang, mararating na namin yung Sagada. Ang lapit lang dito, mula dito sa kabayanan ng Bontoc. Ito na pala yung ano, tunnel dito. Papasok ng Sagada. Ang lapit lang pala. Ang lapit pala nyo talaga. Ayan, kagandahan dito sa ano, sa Bontoc. Ang daming daan. Pakalingga, pa Baguio, pwede mong daanan. Maganda sa John Fox. Dito lang saglit. Ang daming yung lusutan, diba? Nakita nyo naman dinaanan namin Kalinga. Bumaba kami dito. Tapos ito na yung Pasagada. Tapos may daan din doon kaninang nakalagay sa Baguio. Ang lapit niya. Para siyang nakagitna sa mga ano, sa mga tourist spot dito. Balik lang tayo saglit. Tara pa. Ano kaya gumawa nito, no? Pagbutas nito ano na to, tunnel na to. Asan na siya? Ayun. Nagluloko kasi yung mic nito. Baka ayaw mag-connect. Ayaw pa rin mag-connect?
Nagluloko yung mic niya. Okay, pasok na ulit kami dito sa tunnel. Para ano, ma-enjoy ko yung tunnel. 2 beses na pumasok. Ayun. Sayang lang, madilim na. Pero nakita nyo naman to nung pumunta kami dito, nung level 1 ng aming biyahe. Kaya walang problema. Kung gusto nyo makita yung side na to, andyan lang yan sa vlog ko. Pwede nyo makita itong mismong papasok na to ng Sagada. Ayan. Para at least makita nyo rin. Hindi man natin makita ngayong gabi, pwede nyo panoorin. Marami palang mga kainan dito sa bungad. Lumalamig na nga bro. Pumapasok na nga sa ano ko eh. Jacket ko yung lamig. Uy, may ano pala dito. Yung ilaw, yung tulay. Ayos, ang liwanag dito. At least ngayon makikita naman natin to ng gabi. Kung ano yung mga meron dito ng gabi, di ba? Ibang pakiramdam naman, ibang experience naman ng gabi. Kasi umaga tayo nung nakaraan eh. Ito, may ilaw pala dun. Malay natin, baka meron pang mga ilaw na magaganda ditong naka-set up sa papasok na to, di ba? Kasi kadalasan ganun eh. Nagse-set up sila sa isang tourist location or tourist spot ng kung ano-anong pampaganda, yung iba ilaw. Baka lang naman. Hindi naman sinasabing meron talaga. So, let's see. Ditong part, may mga ano, guho, may mga buhangin. Pero natabi na, nakakadaan na dito sa kabila. Yung nakaraan, natatandaan ko, meron din dito mga ano, ganyan. Nag-uulan kaya dito nung nakaraan? Siguro, no? Kasi nagkakagulo lang dito pagka paniulan sa part na to eh. Pero parang ulanin talaga itong part ng Sagada na to, yung papanik na to. Ginagawa pala yung daan dito, ayun, butas-butas. Tapos dito sa kaanan, hindi ko alam kung kita nyo, may mga bakal na nakatayo. Mukhang nagtatayo sila dito ngayon ng harang para sa landslide. Mukhang binabakuran na nila ng mga semento. Ayan, parang ganito, parang ganyan. Ito na tayo sa ano, pangalawang tulay dito sa loob. Ayan o. Ano pangalan ng tulay na to? Amlosong Bridge. Amlosong. Tama ba? May ilaw din dito. Amlosong nga. Okay, eto na, papasok. Kanan pataas. Malapit na tayo. Pero habang papanik kami ng papanik, eto, kanina pa lang nung papasok, palamig na rin ang palamig. Mukhang maraming pa akyat mga sasakyan. Grabe. Ayan na yung mga nakita ko kanina papanik. Grupo sila, grupo. Ayan, mga naka-big bike. Oh, gold big pa yata yung huli. Yung mga naon na Harley. Harley din yung nasa huli, bro.
lang talaga yung problema dito. Madalang yung ilaw. Papanig pa naman. Bangin pala to, kaya pala may ganyang araw. Ay, sira pa to. Oo nga. Pero ang tagal na nun, di ba? Itong nadaanan natin to. Di ba? Hindi, 6 months. Hindi ba pala tapos yung daan na yun, no? Eh baka hindi yun, bro. Okay, ito na tayo. Dito ako nag-ano yun, umulan sa hospital na to. Katabi itong St. Mary's and the Virgin Sagada Mount Province. Magpipicture lang po kami dito sa ano po, simbahan. Pabait na lang yung bayan. Ah, sige pa. Thank you pa. Ayan. So, ito na yun. Napasok dito. Grabe, ayan o. Gamog na. Humahamog-hamog na dito. So, tapos na kami ni John Pax mag-picture dito sa church. Hindi namin mapapakita ulit sa inyo kasi gabi na, madilim na. Pero okay na, nakapaglista na rin kami ng mga dapat ilista sa odometer. Ayun, tingin lang kami saglit dito siguro. Tapos babaan na kami. At plano namin, diretsuhin namin yung Breeze Hotel. Lamig talaga. Ano bro? Kamusta yung lamig? Dodoble na nga ako ng ano eh. Suot na ako eh. Magpapanloob ka na ulit. Grabe. Ayun, umuusok na yung ano dito. Hamog. Lamig. Mukhang ano naman yung malat ko nito. Lalala naman yung malat ko. Ay, lamig. Okay, so eto, pababa na kami ni John Pax ngayon ng Sagada. At plano nga namin ngayon na diretsuhin ang Garden Breeze Hotel dito sa Halsema. So, ilang oras lang naman to, wala pa yatang 2 oras mula dito. Kaya, ayan, napagpasyahan namin na diretsuhin na namin. Okay, good morning mga kaalabok. Sa pinagparang araw, salamat muli sa pagdalaw. Classic na intro, no? And, so, good morning mga kaalabok. Ngayong araw, andito kami sa Garden Breeze Hotel. So, dito nga kami natulog kagabi. Kagabi, sinikap na namin na madiretso hanggang dito sa Garden Breeze Hotel. Tapos, dito na nga kami natulog.
So, kagabi, bago kami makarating dito, nahihirapan kami, kwento ko. Ano na yung mga gas namin? Na ubos, o hindi naman totally ubos, konti na lang. So, kasi nung bago kasi pumanik kami ng, ng daan na to, hindi kami nakapagpagas. Napakahaba pala at mga akyatin yung mga daan dito. Kaya, yung gasolina namin is talagang sobrang tinipid namin. Hindi kami makapagpatakbo ng mabilis. Yung throttle namin talagang eco mode lang yung ginawa namin para umabot kami dito. At sa kagandahang palad naman umabot naman kami dito. Pero kakaba-kaba. Wala palang nagbubukas na gas dito ng gabi. Yung anong oras lang kami umakyat nun 8 ba bro? May 8. Ayun. Wala nang mabibilan ng gas. Pagpanik namin dito sa daan na to mula sa Gada, papunta dito sa Garden Breeze Hotel. Wala. So, ayun. Kaya, nahirapan kaming makarating dito. Pero nakarating naman ng maayos. Ayun. Dito nga kami natulog. Ito yung kwarto na nirent namin ngayon. At ito rin yung kwarto na nirent namin nung nakaraan. So, ibig sabihin, isa lang yung kwarto namin na tinuluyan nung last level 1 at ngayon level 2. Ito, nagpapahinga lang kami dito. Kanina pa kami gising. Lalo si John Pax, no, sa akin yan. 7 a.m. na. At kakain naman kami ng almusal dito sa labas. At nandoon yung kainan nila dito sa may bungad. Luto na raw Kain muna kami. Only coffee sa Garden Breeze Hotel at free breakfast para dun sa tag 1.5 na room na kinuha namin. Bawal maingay, may mga nagtatrabaho. Ayaw po mag-start yun. Ayan, so paalis na kami dito sa Garden Breeze Hotel. Ayan, medyo umaano na yung araw. Pero napakaganda dito sa area na to. Napakaganda ng mga tanawin. Ayan, doon sa ibang part naghahamog-hamog pa nga kaya hindi masyadong kita yung mga kabundukan. Although nakikita naman, hindi lang clear. Tapos yung paligid, napakaraming rice terraces tsaka vegetable terraces. Napakaganda nung umaga natin na dito tayo gumising sa napakagandang lugar na to. Grabe yung ano na to. Nung nakaraan kasi umalis kami, nung dito kami natulog, sobrang pagpa dito kaya hindi namin kita masyado yung paligid. Pero ngayon, at least nakita natin, napakaganda pala nito. Napakaganda ng location na to. Solid din to. Ganda. Isang panibagong umaga. Isang napakagandang umaga para sa atin. Para tapusin ang huling mga ruta para sa Cordillera Loop at Camping Tour. Level 2 na to. Kaya enjoy natin itong napakagandang panahon. Let's go! Woo! Kanan, Tumankayan, kaliwa Kabayan, tapos Baguio City, diretso. Ito yung Abatan Supermart. Ito yung palengke ng Abatan.
bumaba kayo dito, ayan, Mankayan, Sabing sa Benguet. Yan yung palengke ng Abatan Bugias, Benguet. Grabe, solid yung biyahe namin dyan sa gabi mula Sagada papunta dito sa Garden Breeze Hotel dito sa Bugias. Sobrang lamig yung kagabi. Hindi na lang vlog, pero si John Pax na vlog, panoorin nyo na lang kay John Pax. Ayun nga, minamalag na naman ako ng nung kahapon, medyo okay na kayo na ngayon, parang medyo mas malat na naman ako ngayong araw. Kaya pasensya na kayo parang karamihan ng vlog guys, sobrang malat ko o malat ako. Sobrang lamig kasi talaga kagabi. Ngayon nga, malamig pa rin yung klima hanggang ngayon. Ngayong araw, dalawa na lang yung checkpoint. Matatapos na tayo, bali pangatlo lang yung Ritz Hotel dun sa Baguio. Yan kasi yung pinaka-final. Dun start, dun din magtatapos yung ating Cordillera Loop Adventure Tour. So, ang pinarahan natin ngayon, pinuntahan natin is yung Rice Cooking Church dito sa may malapit sa Lagitilan. So, meron tayong 2 hours mahigit na biyahe para marating natin yung Christ the King Church. Ayan na, pumapanik na tayo. Makakit ulit tayo. Papunta to ng Kapangan, Kibugan Road. Itong binabaybay namin na to ni John Pax. Katanghali na, may hamog pa. Hindi na may baba. Walang makita din. Halos zero visibility ng... Hindi pa naman zero. Pero parang magano na. Sana walang ulan kahapon buti hindi tumuloy yung ulan. No? Patak-patak lang na Paano kaya yung mga bahay sa gilid-gilid niya? Hindi kaya sila natatakot pag may lindol tapos lakas ng ulan hirap yata dyan. Pag ganun aalis ako dyan, lilipat muna ako sa mas safe pag sobrang lakas ng ulan dito tsaka yung may lindol. Gilid na gilid naman. Katigas station Hey, ganda na. Para po, vegetable terraces Ganda. Grabe. Sobrang hamon yung paligid. Pero ganito masarap bumiyahe. Kaya ganito mahamog, malamig. Ganda. I love Lengaoan. Tama ba? Lengaoan. Sana ganito nung nakakaraan. Malamig lang pero walang ulan. Grabe. Ayan. Grabe. Ito na yung ulap Nasa langit na tayo. Katabi na tayo ng langit. Grabe. Umaga pa lang Binigyan na tayo ng magandang panahon kaagad, magandang klima. Grabe pala dito sa Halsema Highway. O natapat lang kami. Pero napakataas kasi nito Parang ganito talaga yung klima dito madalas sa Halsema Highway na to. Saka pala to ng Halsema Highway. Ito ito ng mga nakatira dito. Mga may bahay sa taas ko Saka dito ang lamig ng nila, lugar nila.
alam kung first time namin itong dinaanan ni John Max o nadaanan na namin ito ng Philippine Loop tsaka nung level 1 ng Cordillera Loop. Pero parang first time. Pero di ko sure. Yung mga iba dito sa gilid yung mga tanim sila. Marami pa ako nadaan ng iba, ganun. So hindi pa kinabangan yung lupa nga naman, di ba? Kung ako din malapit dito, tatanim din talaga ako dyan. Yung iba parang strawberry pa nga yung mga nakatanim. Tapos gulay. Ito na pala yung isang daan papuntang Kibungan, no? Dito diretso Baguio. Ito ay Betchay, ay Repolyo. Galing din nung nakaisip na gawing terraces yung mga ano dito, bundok, no? Pero yun mo yun, bundok o paborol na lupa, naisipan nilang gawin na tabasin ng istula o gawing terraces para matamnan nila, diba? Kasi paano sila makakapagtanim kung paborol, diba? Delikado sila, pwede silang mahulog, diba? Diretso sa baba. Pero ginawa nila, ayan, hagdan-hagdang mga taniman para at least hindi sila mahulog, safe sila. At the same time, marami pa rin silang pwedeng tanim sa bawat layer nung ginawa nilang terraces, diba? Nagaling nung nakaisip ng idea. Ikaw na unahang gumawa nung ganun dito, no? Sino kaya yan? Hindi na natin alam kung sino yun. Sobrang tagal na, pero nakakamangha. Tapos inadapt na rin ng iba, diba? Atok Benguet. Ito na yata tayo sa Atok. Sobrang pagparin dito sa taas, mapagparin dito. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves, to save a friend. Nakatawid na tayo dito sa kabilang bundok. Doon tayo galing, ha? Malayo-layo na yung naiikot natin. Pero meron pa tayong 1 hour na biyahe. Atok Benguet, highest point. Uy, ito pala yung unang highest point. Ayun nga. Yung dating highest point, daanan namin. Doon pa lang ako madadaan dito, tama nga. Doon pa lang din namin makikita to. Ito pala yun, yung mga highest point. Ayun, dito pala yung daan. Yeah, nandito tayo ngayon sa second highest point na to ngayon. Hindi na ito yung highest point. Ayun, ay grabe, ang ganda pala dito sa view deck. These dried up bones are running wild on this old night. We're sitting by the traffic lights, don't know. I don't know if I should go. Kita mo to, kamundukan, no? Same old rusty fence and cracks and dents, puddles in the pavement, yet I don't know. Tapos nagpapag pa ngayon. I don't know which way to go. In this night, in candlelight, open wounds that just don't feel quite right. Hollow eyes and dried up cries, all will fade. Come
Grabe. Ayan, so ano na to? Second highest point na lang siya ngayon kasi nga ang first highest point ngayon is yung doon na sa Tinok. Yun ang first, yung pinag-campingan namin ni John Fox. Pero ang ganda din dito. Ganda talaga ng Cordillera. Diba? Ang ganda ng Pilipinas. Ay, mas mada doon sa sakyan. Ito, ano kaya to? Camping site kaya to? Parang may strawberry farm din dito sa baba na to. Grabe. And so hinto lang muna kami ni John Fox dito. Ang dami rin palang ano dito. Nagbibenta ng mga souvenir katulad din sa Baguio. Ayan, sa gilid nito. Tapos meron din silang mga ano dito, pang pasalubong, ay mga pagkain. Iba't ibang mga accessories. Uy, may ano din dito ha. Kangkong chips ni Josh Mojica. Ang daming binibenta dito. Oh, may strawberry din dito. Ayan, 100 per tab. Ayan. Sa kabila ganun din, mga paninda parang damit tsaka mga bonnet yata yung nakikita ko dito. Ayan, meron pala mga ganito din dito binibenta. Okay, ano muna tayo dito? Mag-merienda lang muna kami dito. Kuya, pabila akong taho. Magkano taho, kuya? 50. Sige. Yung ano, strawberry, kuya. Yan ba yung mabili dito? Strawberry, no? So, enjoy lang namin yung gabi na to. Kasi nga, first time namin pareho dito. Para mas masulit. Taho muna tayo. Sarap ng taho eh. Meron siyang parang pa-jam na hindi sinobrang luto na jam. Yung pinakaano ng strawberry. Sarap. Okay, tuloy na tayo sa biyahe. Hindi namin alam kung uulan na yung panahon na to. Parang sumobra yung kulimlim. Sana ulap lang to ah. Sana yung mga padlang to. Daming mga pine trees na dito sa gilid. Sabagay, kanina ba marami ng pine tree. Pero dito mukhang kitang-kita sa daan mga pine tree. Itang uulan. Uy, naku, may pumapatak ako nararamdaman. Ay. Makarating muna sa isang checkpoint.